Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. CDRRMO nagresponde sa hit and run accident noong ika-29 ng Enero. City Tourism Officer Maria Donalyn Brillas nag-anyaya sa Anilag Festival 2024. Peso San Pablo is hiring. San Pablo Fire Station patuloy ang pagseserbisyo sa business permit registration. FIT San Pablo patuloy sa pagsasagawa ng mga programang pang-agrikultura. BJMP San Pablo nagsagawa ng info drive para sa NTF-EL-CAC. Advisory ng City Cooperative Office para sa report submission sa Cooperative Assessment Information System. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños. Para sa mga balita, CDRRMO nagresponde sa hit and run accident noong ika-29 ng Enero. Para sa mga detalye, narito si Alejandro Sazar. Agarang nagresponde ang Team 1 Alpha ng CDRRMO sa isang hit and run accident noong ika-29 ng Enero ng umaga sa Barangay San Gabriel. Isang 52 years old na babae mula Barangay Santa Monica ang naging biktima na agara namang nilapatan ng first aid. Subalit tumangging madalas sa ospital. Kaya patuloy ang paalaala ni na Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante na mag-ingat sa anumang uri ng sakuna. Ang CDRRMO San Pablo ay bukas 24/7 sa anumang emergency. Tumawag lamang sa kanilang landline 049-800-0405 at 549-0500 o sa cellphone number na 0998-540-7171. CIO Alejandro Sasan, Balitang San Pablo. City Tourism Officer Maria Donalyn Brillas nag-anyaya sa Anilag Festival 2024. Para sa mga detalye, narito si Paul Nixon Jonglay. Sa panayam kay City Tourism Officer Maria Donalyn Brillas ay ang kanyang pagbati at paanyaya sa gaganaping Anilag Festival 2024 sa darating na Marso. Ayon kay Tourism Officer Brillas, importante ang ganitong festival sapagkat ito ay sumasalamin sa arts, culture, destinations at food sa bawat bayan ng Laguna. Ipinagmamalaki rin niya na sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante ay ilang beses nang nagwagi ang lungsod ng San Pablo sa land float at boot trade fair competition. At kung papala rin ay makuha rin ang tagumpay sa street dance competition ngayong taong ito. Kaya ang paanyaya na makiisa at dumalo sa Anilag Festival 2024 na gaganapin sa Santa Cruz Provincial Ground, kaya tuloy-tuloy ang saya. Tara na sa Laguna. CIO Paul Nixon Jonglay, Balitang San Pablo. Peso San Pablo is hiring. Para sa mga detalye, narito si Uriel Evangelista. Nangangailangan ng Furukawa Automotive System Lima, Philippines ng mga production supervisors, general affairs staff, quality management staff, equipment supervisor, impact supervisor, manufacturing engineer, production engineer, board assembly engineer, calibration staff, manufacturing engineering associate, production engineer associate, quality control staff, IT staff, supplier quality management and income quality control, at pollution control officer. Maaari kayo magpadala ng inyong resume sa falp.recruitment@gmail.com o tumawag sa 043-455-9620, Local 109.
Maaari ring magpadala sa pesosanpablo@gmail.com o tumawag sa 0985-503-6522 o sa 049-503-311. CIO Uriel Evangelista, Balitang San Pablo. San Pablo Fire Station patuloy ang pagseserbisyo sa business permit registration. Para sa mga detalye, narito si John Mark Ubalde. Sa ilalim ng patnubay ni Fire Chief Inspector Adrian S. De La Cruz ay patuloy sa pagseserbisyo ang mga BFP personnel sa one-stop center para sa proseso ng business permit renewal and registration at ang kanilang paalala sa anumang insidente ng sunog o iba pang emergencies. Tumawag lamang sa kanilang hotline numbers na 562-7654 o 572-3868 at sa 0999-578-4942. CIO John Mark Ubalde, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following: DepEd San Pablo, Pamilihang Bayan ng San Pablo, FIT San Pablo patuloy sa pagsasagawa ng mga programang pang-agrikultura. Para sa mga detalye, narito si Dave Ramoso. Sa pagtataguyod ni na Mayor Vicente B. Amante at Concurrent City Agriculturist Arthur Almario ay patuloy ang ipinapatupad na programang pag-agrikultura ng FIT San Pablo. Sa tulong ng San Pablo City Pineapple Farmers Entrepreneur Association at ibang urban agriculture associations ay naisagawa ang hydroponics seminar for beginners sa ADA's farm sa Barangay San Marcos noong ika-23 ng Enero. Isa pang naging proyekto ay ang pamamahagi ng mga binhing gulay at biofertilizer mula sa Philippine Coconut Authority para sa mga kasapi ng Samahan Magniniyog ng lungsod ng San Pablo. Isa namang pagbati mula sa Office of the City Agriculturist para sa Sarate Agricultural Farm na isa ng ganap na learning site for agriculture katuwang ang Agricultural Training Institute Region 4A. CIO Dave Ramoso, Balitang San Pablo. BJMP San Pablo nagsagawa ng info drive para sa NTF ELCAC. Para sa mga detalye, narito si Mark Angelo Molina. Sa patnubay ni Jail Superintendent Jeronimo Salye, District Jail Warden, ay nagsagawa ng information drive ang BJMP San Pablo ukol sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kaya sa pangunguna ni Community Relations Service Officer Raven Aquino, ay namahagi sila ng NTF-LCAC leaflet sa mga visitors ng kanilang Persons Deprived of Liberty o PDL. Ang nasabing info drive ay kaugnay sa government's whole-of-nation approach to end the ongoing communist rebellion in the Philippines. CIO Mark Angelo Molina, Balitang San Pablo. Advisory ng City Cooperative Office para sa report submission sa Cooperative Assessment Information System. Para sa mga detalye, narito si Dean Almanza. Nagpalabas ng Cooperative Development Authority o CDA ng number coding para sa schedule ng submission ng mga mandatory reports ng iba't ibang cooperative. Ito ay batay sa last numerical digit ng cooperative's Certificate of Registration Number. Para sa 1 at 2, ang submission ng report ay tuwing Monday, 3 at 4 ay tuwing Tuesday, 5 at 6 ay tuwing Wednesday, 7 at 8 ay tuwing Thursday, 9 at 10 ay tuwing Friday, at all cooperatives ay tuwing Saturday at Sunday. Ang paggamit ng offline CAPR o ang alternative mode of submission of required reports ay pansamantalang suspended. CIO Din Almanza, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following: DepEd San Pablo, Pamilihang Bayan ng San Pablo,
Para sa mga karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. I-follow din kami sa @Mascom Society SPC o mag-subscribe sa aming YouTube channel at Mascom Society SPC. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Gali Galicia ng City Information Office. At ako naman si Chris Davidson Luwalhati ng SPC Mascom Society. Magandang araw! Ito ang Balitang San Pablo!